Mr. Roman, nasuri ko ang resulta ng mga tests mo. May kondisyon ka na pumipigil sa'yo para makabuntis. Sabi ng doktor habang binubuklat ang file. Nadurog ang puso ni Roman. Anong ibig mong sabihin, Dok? Anong kondisyon? Saglit na nag-alinlangan ang doktor bago magsalita. Mababa ang sperm count mo. Yun ang dahilan kung bakit nahihirapan kayong magkaroon ng anak ng misis mo. Paano kaya to, Dok? Basag ang boses ni Roman. Hindi ko maintindihan. Wala na bang ibang paraan? Hindi po ba ito nagagamot? Lumambot ang tono ng doktor. Maraming posibleng dahilan para sa low sperm count. Pwedeng genetic, sa lifestyle choices mo o kaya environmental factors. Minsan, isa lang ang mga yan sa mga bagay na hindi natin makokontrol. Gulong-gulo ang isip ni Roman. Hindi niya akalain na yon ang magiging realidad niya. Siguradong mabibigo niya si Amanda dahil nasa kanya pala ang problema. Roman, tanong ni Amanda pagka-uwi niya. Anong sabi ng doktor? Umupo si Roman sa tabi nito. Amanda, sorry. Sabi ng doktor, hindi ko kaya. Hindi ako magkakaanak. Anong yung ibig mong sabihin? Bulong ni Amanda. Ako ang problema. Mababa raw ang sperm count ko. Saad ni Roman at puno ng emosyon ng boses. Hindi kita kayang bigyan ng baby na gustong gusto mo, Amanda. Kasalanan ko. Sorry. Sinapo ng kanyang asawa ang mukha niya. Roman, hindi mo kasalanan. Okay lang. Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Roman. I'm sorry, Amanda. I'm so sorry. Pakiramdam ko nabigo kita. Pinisil ni Amanda ang kamay niya. Roman, hindi mo ako binigo. Okay lang talaga. Hinila siya ni Amanda sa isang mahigpit na yakap. Ikaw pa rin ang lalaking mahal ko, Roman. At pamilya pa rin naman tayo kahit tayong dalawa lang. Huwag mong iisipin ang kasalanan mo. Hindi kita sinisisi at hindi kita sisisihin. Isang nanginginig na hininga ang pinakawalan ni Roman. Ngunit sa mga bisig ni Amanda, nagkaroon ng kislap ng pag-asa. Isang paalala na hindi pa tapos ang kanilang paglalakbay bilang mag-asawa. Kaya lang, kapag may mga kakulangan, hindi maiwasan ni Roman na isipin ang mga yon. Balita ako, ilang buwan na raw nakikita kasama nga ng katrabaho natin. Alam mo naman yung si Ana, haliparo talaga pero hindi ko rin inasahan na papatol sa may asawa. Sabi ng isang workmate niya nang may nasagap na chismis. At ang kanyang asawa walang ideya, kawawang babae, hindi niya alam kung anong darating. Break time ni Roman sa trabaho. Sinusubukan niyang i-enjoy ang kanyang tanghalian, ngunit naririnig niya ang pag-uusap ng mga katrabaho niya. Kung ano-ano na naman ang pinag-uusapan ng mga ito. Pinag-uusapan si David, isa sa mga kaopisina nila, at ang pakikipagrelasyon nito kay Ana. Nagsalita naman ang katabi niya. Pupusta ako dahil mas bata, mas kapanapanabik at mas kakakit-akit naman talaga si Ana. Malamang ibinibigay niya kay David ang lahat ng hindi nagagawa ng asawa. Nagpatuloy ang pag-uusap. Feel ko, hindi rin yan ang dahilan. Hindi kayang bigyan ng anak si David ng asawa niya, di ba? Rinig ko, baog daw ang asawa. Nabanggit yun ni David minsan. Siguro, yun din ang dahilan kung bakit siya naghahanap ng bago. Kasi nga, hindi kayang mabigyan ng anak. Tingnan mo nga si Ana at siyang buntis ngayon, hindi ba? Biglang sumagi sa isip ni Roman ang sariling asawa. Hindi niya mabigyan ng anak si Amanda. Natatakot siya na baka yun ang mangyari sa kanila. Nagpatuloy ang pag-uusap sa break room, ngunit hindi makapag-focus si Roman sa kahit na ano. Marami na nga siyang insecurities na dagdagan pa ng narinig niyang chismis. Kaya pagka-uwi ni Roman, binalot niya agad sa mahigpit na yakap si Amanda. Natawa naman ang kanyang asawa at gumanti din ng yakap. Nakakagulat ka, Roman. Bahagyang kumawala ang asawa niya. Ano bang nangyayari? Bakit mo ko niyayakap ng ganito? Ang higpit naman. Na-miss mo ba ako? Basta, kailangan lang kitang maramdaman. Bulong ni Roman at isinubsob ang mukha sa buhok nito. Marahang tumawa si Amanda. Kakaibang kinikilos mo. May nangyari ba sa trabaho? Saglit na nag-alinlangan si Roman. Natatakot lang ako, Amanda. Natatakot akong iwan mo ako. Natatakot akong makahanap ka ng iba. Paano kung habang nasa bake shop,
makakita ka ng customer na gwapo, mayaman at masigit sa akin. Paano kung may nakasalubong ka sa daan at maisip mo na ipagpalit na lang ako? Nanlaki ang mga mata ni Amanda. Ano bang pinagsasasabi mo? Bakit naman kita iiwan? Kung ano-anong iniisip mo. Wala akong ginagawang kahit na ano sa bake shop. Masaya lang akong nagbe-bake ng mga cake at tinapay doon. Ikaw talaga. At ano makakasalubong sa daan? Ano, kapag may nakita akong pogi sa daan, gagawin kong kabit? At hello, maghahanap pa ba ako ng kabit kung ang swerte-swerte ko na sa'yo? Kasi Nanginginig ang boses ni Roman. hindi kita kayang bigyan ng anak. Alam ko kung gaano mo kagusto yon at natatakot ako na magsimula kang maghanap ng taong kayang magbigay ng hindi ko kaya. Lumambot ang ekspresyon ni Amanda at marahang inilagay ang dalawang kamay sa mukha niya. Roman, makinig ka sa akin. Mahal kita. Hindi kita kayang iwan dahil lang dyan. Pinakasalan kita dahil sa kung sino ka. Hindi dahil sa kaya mo o hindi mo kayang maibigay sa akin. Saan nagkagaling to? May narinig lang akong chismis sa opisina. Si David, ipinagpalit ang asawa niya kasi hindi kayang magbuntis. Yun, at ibang babae ang nabuntis. Naiwang kawawang asawa niya. Napailing si Amanda. Hindi ako ganon. Naramdaman ni Roman ang kapanatagan sa kanyang dibdib. Pero gusto mo ng mga bata, Amanda. Noon pa man ay gusto mo na ng mga bata. At hindi ko yun maibibigay sa'yo. Ngumiti ito at hinalikan siya sa noo. Roman, noon pa man gusto kong magkaroon ng pamilya kasama ka. Hindi lang baby. Kung hindi ikaw, ayoko na rin ng baby. Kung hindi tayo magkakaroon ng sariling mga anak, maaring naman tayong mag-ampon. Napakaraming bata dyan na nangangailangan ng mapagmahal na tahanan. Okay na ako ron. Labis na pagmamahal at katiyakan ang bumuhos kay Roman. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata nang muli siyang yakapin ito ng mahigpit. Para kay Amanda, sapat na siya kaya wala siyang dapat na ipag-alala pa. Balak na nga lang nila mag-ampon mag-asawa. Wala lang talaga silang oras maghanap dahil busy sila sa trabaho at kanya-kanyang ginagawa. Subalit ang batang gustong-gusto nila para sa kanilang dalawa, mukhang sa kanila na kusang lalapit. Roman, mag-ingat ka ha. May bagyo ngayon. Pero alam ko maulan lang dyan sa pinuntahan mo. Saad ng kanyang asawa mula sa kabilang linya. Sumagot naman si Roman. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Mabagal lang din naman itong pagmamaneho ko. Humupad na rin naman ang ulan. Madulas lang ang daan. Mag-ingat ka rin dyan ha. Pagkasara mo ng bake shop, umuwi ka na. Maglaka ng mga pinto sa bahay. Baka abutin na ako ng umaga sa biyahe. Sige na mahal. Bye. I love you. Sige, I love you too. Hihintayin kita. Malambing na sagot ni Amanda. Sobrang lakas ng buhos ng ulan kanina. Malayo ang biyahe ni Roman dahil may inutos ang kanyang boss sa kanya. Hindi niya naman inasahang aabutin pa siya ng bagyo. Mabuti na lang talaga tumila na. Maya-maya ay isang figura ng tao ang nakita niya. Nakatayo ito sa gitna ng kalsada at nakaharang sa daraanan. Mabilis na tinapakan ni Roman ang preno. Binuksan niya ang pinto at lumabas ng sasakyan. Mrs., okay ka lang ba? Natamaan ba kita? Nakatuon ang kanyang mga mata sa isang buntis na babae na nakatayo doon. Bahagya itong umindayog na parang halos hindi mapanatili ang balanse. Tumulo ang dugo sa noo nito at mayroon din sa braso na umaagos hanggang siko. Tulungan mo ako? I'm sorry. Wika nito, halos hindi marinig ang boses dahil sa panghihina. Please, tulungan mo ako. Parang awa mo na. Sumugod si Roman sa babaeng buntis. Inabot niya ito ng muntik na itong bumagsak. Mababaw na rin ang paghinga nito. Dadalhin kita sa ospital. Ano nangyari sa'yo? Bakit ka duguan? Natatarantang tanong ni Roman. Please, ang baby ko, sobrang sakit. Manganganak na ako. Napasinghap ang babae at nababalot ng sakit ang mukha. Hindi ko kaya. Kailangan ko ng tulong. Please. Lumubog ang kanyang puso. Napalunok ng mariin si Roman. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Halika na, sabi ni Roman at maingat itong binuhat sa kanyang mga bisig. Hindi ako taga rito. Malayo pang pinanggalingan ko. Dadalhin kita sa malapit na ospital na makikita natin ha. Kumapit ka lang. Anong pangalan mo? Napangiwi ito at nanginginig ang katawan sa sobrang sakit.
Ngunit nagawa pa rin namang sumagot. Belinda Dantes, ang papa ko hanapin mo. Galit siya sa akin pero alam ko matutulungan niya ako. Anong pangalan ng papa mo? Nasaan ang gamit mo? Tanong ni Roman pero hindi na muling sumagot si Belinda. Nagdedeliryo na ito sa sobrang sakit ng nararamdaman. Mabilis niyang isinakay si Belinda sa backseat. Padabog niyang isinarang pinto at pinaandar ang sasakyan. Kaso habang nasa biyahe at puro puno lang ang nakikita, pakiramdam niya ay malayo pang susunod na establishmento. Wala pa siyang makitang ospital. Sinulya pa ni Roman sa rearview mirror ang babae. Lukot na lukot ang mukha ni Belinda sa matinding paghihirap. Napahawak ito sa tiyan. Ang bata, daing ni Belinda. Lumalabas na siya. Hindi ko na kaya. Please, tulungan mo ako. Okay. Sabi ni Roman kay Belinda at itinigil ang sasakyan sa isang tabi. Susubukan kitang tulungan. Midwife dati ang mama ko kaya may alam ako sa ganito. Binuksan niya ang pinto at maingat na tinulungan ng babae sa mas komportableng posisyon sa backseat. Muli itong sumigaw at kumirot ang puso ni Roman. Mrs. Push! Sige pa! Nakikita ko na ang ulo ng baby mo. Seryosong sabi ni Roman at pinagpapawisan ng malamig. Wala siyang ideya kung tamang kanyang ginagawa. Ngunit ginawa niya ang makakaya. Dahan-dahan, lumitaw ang sanggol at umiyak ng malakas. Nanlaki ang mga mata ng babae. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi habang nakatingin sa baby na hawak niya. Hindi napigilan ni Roman na mapangiti rin. Ngunit nang mapatingin siyang muli kay Belinda, napawi ang ngiti niya. Namumutla ito at mababaw ang paghinga. Hindi! Bulong ni Roman. Please, kapit lang. Dadalhin ko kayong mag-ina sa ospital. Inabot ng nanginginig nitong kamay at hinaplos ang pisngi ng baby. Huli na para sa akin. Hindi ko na kaya. Please, ang anak ko na lang. Ingatan mo ang anak ko. Nanginginig ang mga kamay ni Roman habang nakatingin kay Belinda. Hindi, wag mong sabihin yan. Pakiusap. Hihingi ako ng tulong. Dadalhin ko kayo sa ospital. Ngumiti ito ng marahan. Dumidiin ang mga daliri sa daliri niya. Please, mangako ka. Ingatan mo ang anak ko. Protektahan mo siya sa kapahamakan. Naramdaman ni Roman ang pagtulo ng mga luha sa kanya. Ako nang bahala sa anak mo, Belinda. Bumagsak ang kamay ni Belinda. Hindi na ito humihinga. Natulala na lang si Roman habang pinagmamasdan ng estrangherong babaeng wala ng buhay habang buhat ang bagong silang na sanggol. At sa mga sandaling yon, alam ni Roman na hindi na magiging pareho ang kanyang buhay gaya ng dati. Dinala pa rin ni Roman sa ospital ang mag-ina. Gayunpaman, wala na talaga si Belinda. Kaya ang bata na lang ang pinacheck niya at sa awa ng Diyos, malusog naman ang bata. Hindi alam ni Roman ang gagawin kay Belinda. Nireport niya sa mga pulis ang nangyari dahil baka sakaling may maghanap. Siya na lang ang nagasikaso ng libing nito. Dahil sa kanya ibinilin, kinuha ni Roman ang sanggol at hindi na rin binanggit sa mga pulis ang tungkol pa rito. Roman? Nanginginig ang boses ni Amanda habang papalapit sa kanya. Ano ba talagang nangyari? Hanggang ngayon, naguguluhan pa rin ako. Hindi ko rin alam, Amanda. Saad ni Roman habang nakatitig sa puntod ni Belinda. Natagpuan ko siyang duguan at manganganak na. Humihingi siya ng tulong sa akin. Ako ang nagpaanak sa kanya dahil wala na kaming makitang ospital ng gabing yun. Pero nang maisilang niya ang sanggol, pumanaw siya sa mismong sasakyan natin. Binili niya sa akin ang anak niya at sinabing protektahan ko ang sanggol. Marahang hinawakan ng asawa niya ang kanyang braso. Tama ang ginawa mo, Roman. Proud ako sa'yo. Pero nalulungkot ako sa nangyari sa babaeng tinulungan mo. Anong gagawin mo sa bata? Ampunin kaya natin siya, sa tingin mo. Mukha namang wala nang maghahanap sa kanya. Tayo nang bahala sa kanya, Roman. Tayo na magiging pamilya niya. Gusto mo ba yon? Tumango si Roman habang tinitingnan ang batang hawak niya. Gusto ko, pero ganito palang pakiramdam ng may hawak na baby, no? Hindi ako ang tunay na ama niya. Pero dahil ako ang nagpaanak sa totoo niyang ina at binilin siya sa akin ni Belinda, pakiramdam ko, akin talaga siya. Kinuha ni Amanda ang sanggol mula sa mga bisig ni Roman. Hindi ka nag-iisa, Roman.
Gagawin natin to ng magkasama. Bibigyan natin siya ng pamilya. Isang tunay na pamilya. Pinagmasdan ni Roman ang kanyang asawa kasama ang sanggol. Anong gagawin natin ngayon? Tumingin sa kanya si Amanda, puno ng determinasyon ang mga mata nito. Bibigyan natin siya ng pangalan. Gagawin natin siyang parte ng ating pamilya. Saan man siya nanggaling o kung sino siya, anak na natin siya ngayon. Dahil ikaw ang nakakita, ikaw ang magpangalan sa kanya. Tumingin si Roman sa sanggol at nag-isip sandali. Paano kung Bella na lang? Ilapit na lang natin sa pangalan ni Belinda dahil para sa akin, biyaya siyang binigay ng Diyos sa atin at ng sarili niyang tunay na ina. Napangiti si Amanda. Bella? Sige, siya na ngayon si Bella. Bibigyan natin siya ng magandang buhay, Roman. Isang buhay na puno ng pagmamahal. At sabay natin siyang palalakihin. Tumango si Roman at niyakap ang kanyang mag-ina. Muli niyang tiningnan ang puntod ni Bella at umusal ng mahinang pasasalamat. Pinapangako niya na kahit anong mangyari, aalagaan, mamahalin at poprotektahan niya si Bella. Halika na, Bella! Tawag ni Roman, mapaglaro ang boses habang tinitingnan ang kanyang anak. Tingnan natin kung kaya mo nang lumangoy ngayon. Anak, bilis na. Ligong-ligo ng papa mo. Pagbigyan mo na ako. Umiling si Bella at yumakap kay Amanda. Papa, ayoko po. Mamaya na. Malamig po ang pool. 7 taon nang lumipas mula nang mapunta sa kanila si Bella. Sobrang laki na ng pinagbago ng mga buhay nila ni Amanda. Dahil kay Bella, natuto sila kung paano maging mga magulang. Palaging pinapangarap ni Roman ang mga sandaling tulad nun. Mga sandali ng simpleng kagalakan kasama ang mga taong mahal niya. Ngunit hindi niya akalain na magiging ganoon ka-fulfilling ang lahat. Nang dumating si Bella sa mga buhay nila, parang naging buo si Roman. Araw-araw, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamaswerteng tao sa mundo. Isa siyang ama, isang asawa, at may buong pamilya. Umahon si Roman sa pool at muling nilapitan si Bella. Napakadaya mo, Bella. Basa na ako, anak. Sabi mo sabay tayong tatalon, hindi ka naman tumalon. Natawa naman si Amanda na abala sa pagluluto ng makakain nila. Nakita ko tong makulit na to kanina, sinadyang iwan ka. Tumakbo agad palapit sa akin nang tumalon ka na sa pool. Pinaningkitan niya ng mga mata si Bella. Ikaw talaga, iniwan mo ako sa ere. Tawang-tawa naman si Bella. Papa, sobrang excited mo po. Nilalamig nga po ako. Nilublob ko po ang kamay ko sa pool kanina tapos nalamigan po ako. Natatawang tiningnan ni Amanda ang anak nila. Sige na anak, mag-swimming ka na. Alam mo ba, pinag-ipunan namin ng papa mo na mapagawa ang swimming pool na yan. Kasi alam namin na gustong-gusto mo ang swimming at para may mapagpraktisan ka. Sabi mo, gusto mong maging swimmer. Marunong naman ang papa mo. Tuturuan ka niya ng basic anak. Saka kami magde-decide kung ipapasok ka na namin sa swimming class. Sumubo ng isang piraso ng barbecue si Roman habang tinitingnan ng kanyang anak. Matagal nang inuungot sa kanila ni Bella na gusto nitong mag-enroll sa swimming class. Naiinggit kasi ito sa mga kaibigan na nag-enroll na din. Gustong sumama pero takot naman sa tubig. Huwag na natin pilitin, mahal. Sabi ni Roman, intensyong magparinig lang kay Bella. Maarte talagang anak natin yan. Sayang, bagong gawa pa naman tong pool. Ayaw namang mag-swimming ng isa dyan. Siguro, iimbitahan ko na lang ang mga kaibigan ni Bella. Mabuti pang mga batang yun, marunong mag-swimming, hindi katulad ng isa dyan. Ano sa tingin mo, mahal? Natatawang sinakyan ni Amanda ang sinabi niya. Magandang ideya yan, Roman. Tapos maghahanda ako ng maraming pagkain para sa inyo. Mag-e-enjoy kayo, pero si Bella, wala, sa isang tabi lang. Manonood kasi takot sa tubig at ayaw mag-swimming. Biglang lumapit sa kanya si Bella at bahagyang hinilang kanyang short. Papa naman eh. Tumaas ang mga kilay ni Roman. Oh, anong ginagawa ko sa yung bata ka? Napanguso naman ito. Sige na po, swimming na. Pero Papa, wag mo po akong bibitiwan na. Dinadala mo naman po ako sa malayo. May salbabida ka sa mga braso mo. Kahit dalhin kita sa malalim, anak, lulutang ka. Ikaw talaga. Natatawang sabi ni Roman. Hindi ko hahayang may mangyari sa'yo, anak. Hindi mo ba alam? Ako palagi ang poprotekta sa'yo, Bella. Sige na, mag-swimming na tayo para matuto ka na.
Saglit na nag-alinlangan si Bella pero humawak pa rin sa kamay niya. Okay po, Papa. Huwag mo po akong bibiruin ha. Lagot ka po sa akin. Malakas siyang tumawa. Ako pa talagang lagot sa'yo. Lumusong na silang mag-ama sa pool. Humahagikgik si Bella habang hinahampas ang mga binti nito. Paminsan-minsan ay sinusubuan sila ni Amanda ng pagkain. Maingat na ginabayan ni Roman si Bella, sinisiguradong komportable ito. Ang galing mo, bata. Pagpapalakas niya ng loob kay Bella. Kumunot ang noo ni Bella. Ano pong bata? Papa, anak mo po ako. Humalakhak naman si Roman, tuwang-tuwang biruin ng anak. Ay, anak pala kita. Wala kasi akong naaalala na may anak akong marunong mag-swimming. Ngunit kung kailan confident na si Bella, bigla itong nataranta ng bitiwan niya. Sa pagpupumiglas, nakalunok tuloy ito ng tubig at maraming pumasok sa ilong. Agad siyang tinamaan ng gulat at mabilis na inahon si Bella. Anak! Anak! Tawag niya rito at hinagod ang likod. Sorry. Malakas na umubo si Bella at namumulang mukha. Mayami ay malakas na itong umiyak habang nakayakap sa kanya. Tumulo na ang sipon kaya mabilis niyang pinahid iyon. Lumapit naman agad si Amanda sa tabi ng pool. Anong nangyari? Bakit umiiyak yan? Napahila mo si Roman. Nakalunok ng tubig ng bitiwan ko. Huwag muna nating i-enroll sa swimming class. Iiyak lang to ng malala. Saka na kapag hindi natakot. Naiinggit lang naman to sa mga kaibigan niya. Napabuntong hininga na lang si Amanda. Ganon sila magpalaki ng anak. Hanggang maaga, ina-expose nila sa maraming activity sa Bella para maaga nilang malaman kung ano ang hilig nito. At sa swimming, mukhang ekis na agad ang anak nila. Papa, Mama, ayoko na, aahon na po ako. Gusto ko na po kay Mama. Humihikbing sigaw ni Bella. Dinala niya si Bella sa tabi at ibinigay kay Amanda. Tahan na, okay na. Aahon na tayo. Pero ayaw pa ring matigil ni Bella kahit pinupunasan na ng kanyang asawa. Ayoko na po pala lumangoy. Natatakot na po ako. Babad lang, lublob lang pero wag na po swimming. Hindi alam ni Roman kung matatawa siya o malulungkot sa reaksyon ng anak. Batid niyang kalaunan ay matututo rin itong lumangoy. Hindi nga lang pang competition. I'm so sorry, Bella. Sabi ni Roman at lumuhod sa tabi nito. Hindi ko sinasadyang takutin ka. Gusto lang sana kitang turuan lumangoy pero nakalimutan kong kailangan mo pala ng oras. Okay lang na matakot. Hindi kita pipilitin na gawin ang isang bagay na hindi ka pa handa. Ngumuso si Bella at pinunasan ng mga luha. I'm sorry din po, Papa. Ako naman po ang pumipilit dati na mag-aral mag-swimming. Ako po ang makulit, pero hindi ko po pala kaya, Papa. Sorry po kung nagbago po ang isip ko. Nagkatinginan sila ni Amanda. Pareho silang napangiti. Sa mga salita ng bata, alam nilang napapalaki nila ng maayos si Bella. Marunong itong maging accountable sa mga desisyon na ginagawa nito kahit bata pa lamang. Hindi po ako marunong lumangoy, Mama, sabi ni Bella sa bawat pagitan ng pagsinghot. Sinubukan ko po pero pumasok ang tubig sa bibig ko at nabulunan po ako. Meron din po sa ilong kaya po ang sakit. Sinabi po ni Papa na magiging okay ako pero parang hindi po. Hinimas-himas ni Amanda ang likod ng kanyang anak. Magiging okay ka rin. Tumahan ka na para hindi na masumama ang pakiramdam mo. Mamaya, ihihilutin ng mama ang likod at dibdib mo. Yumuko si Roman sa tabi ng kanyang mag-ina. Bella, sorry talaga. Hindi ko sinasadya yun. Hindi ko gustong makalunok ka ng tubig. Huwag ka mag-alala. Matututo ka rin lumangoy kapag nawala ng takot mo, anak. Magagawa mo ang gusto mo kapag inisip mo na magagawa mo. Tumingala si Bella sa ama. Talaga po, Papa? Mawawala rin po ang takot ko? Lumambot ang mukha ni Roman at tumango siya. Oo naman. Basta matuto ka lang harapin ang takot mo, Bella. Kapag handa ka na, susubukan natin ulit Pero walang pressure, okay? Para naman sa kaligayahan mo to, anak. Dahil alam namin na gusto mo rin namang matuto. Hindi kita minamadali. Napangiti si Bella at niyakap si Roman. Okay po, Papa. Thank you po. Love na love ko po kayo palagi ni Mama. Love na love din namin ang baby girl namin. Bulong ni Roman sabay halik sa tuktok ng ulo nito. Napatingin siya kay Amanda na nakangiti sa kanilang dalawa. Hindi ka pa nababasa?
Nanlaki ang mga mata ng asawa niya. Tatakbo pa sana pero mabilis niya itong naabutan. Hinila ito ni Roman at binuhat para mahulog silang dalawa sa pool. Napasigaw si Amanda at sobrang gulat na gulat. Tawang-tawa naman si Bella sa kanila na tumalo na ulit sa pool. Sabay naman nilang inalalayan ni Amanda na makaahon ng anak nila. Nadama ni Roman ang higit na kapayapaan kaysa dati. Masaya, malusog at buo ang kanilang pamilya. Mayroon siyang Amanda na napakaganda at mabait na asawa. At si Bella, ang anak na dumating sa kanilang buhay tulad ng isang himala. Sa kabila ng mga pakikibaka, mga bagay na walang kasiguraduhan at mga pagkakamali, na kay Roman pa rin ang lahat ng pinapangarap niya. Mahal kita. Bulong ni Roman kay Amanda, puno ng kasiyahan ng boses. I love you too. Kahit tinulak mo ako sa pool kanina, hindi na ako nakapagbihis ng bikini. Baliw ka talaga. Mahinang tugon ni Amanda at ipinatong ang ulo sa balikat niya. Natawa siya at mas inayos ang pagbuhat sa kanyang mag-ina. Para kayong mga unggoy na nakakapit sa akin. Tumawa naman ang mga ito kaya mas lalong nagalak ang puso niya. Napangiti si Roman. Ayaw niya nang matapos yon, pero mukhang hindi hahayaan ng langit na manatili ang kagalakan sa kanya. Mahal, pumunta ka sa labas. Mahal, pumunta ka sa labas. May tao yata sa labas. Gabi na. Saad ni Amanda sa kanya. May inaasahan ka bang bisita? Umiling naman siya at napatayo. Wala naman akong inaasahan. Katatapos lang ng hapunan ni Roman kasama ang kanyang pamilya. Nag-aayos pa sa kusina si Amanda habang nakaupo naman sa carpet si Bella. Hindi pa ito inaantok at excited gamitin ang binili niyang coloring book. Nang makarating sa gate, binuksan niya agad iyon. Tumambad sa kanyang isang lalaki. Sino ka at anong sadya mo? Tanong ni Roman at pinagmasdan ito. Napansin ni Roman ang malawak na pangangatawan ng lalaki, ang mapangan nitong mukha at ang tensyon ng enerhiya na nagmumula rito. Gayunpaman, nang lumapit ito, mukha naman itong mabait. Ako pala si Jimmy. Bagong lipat lang kami rito sa village. Diyan lang kami sa kabilang street. Inabot ni Jimmy ang isang paper bag. At ito, pagkain. Niluto ng partner ko. Sana maging close kami sa inyo ng pamilya mo. Tumangon na lang si Roman kahit medyo naguguluhan. Roman, sige Jimmy, maraming salamat dito. Akala ni aalis na ito pero nagtanong-tanong pa't sumisilip sa loob ng bahay nila. Sinong kasama mo dito sa bahay? Ang asawa ko lang at ang anak ko. Sagot naman ni Roman. Napatingin ulit si Jimmy sa kanya. Pwede ko ba silang makilala? Kumunot ang noon niya. Pwede naman, kaso hindi ba parang gabi na? Nabigla ako na bigla kang pumunta dito. Matutulog na sana kami. Parang napagtantungan naman ito iyon. Oo nga naman. Sige, babalik na lang ako bukas. Sana mapatuloy mo kami ng partner ko. Wala kasi kaming ibang kakilala rito. Gusto naman namin na may ibang maging kaibigan dito. Sige, sagot niya na lang. Tinanaw ni Roman na maglakad palayo si Jimmy. Sinarado niya na ang gate at nagtatakang pumasok sa loob. Pagpasok niya, sinalubong na agad siya ni Amanda. Sino yon? Tanong ng asawa niya at kinuha ang paper bag. Oh, cassava cake to ah. San galing? Nagkibit balikat si Roman. Ang weird nga, mahal. Bago nating kapitbahay, Jimmy ang pangalan. Bagong lipat, kaya nagbigay niyan. Natawa naman si Amanda. Ang weird nga, anong oras na tapos nagbibigay pa ng ganito? Sana pinagpabukas na lang, 'di ba? Pero ikaw, gusto mong tikman? Umiling naman si Roman. Hindi na mahal, matulog na tayo. Maaga pa ako bukas. Hindi na masyadong inisip ni Roman ang tungkol sa bago nilang kapitbahay. Gayunpaman, simula ng gabing yon, hindi niya alam kung bakit tila umaaligid si Jimmy sa pamilya niya. Mahal, alam mo kanina, nagulat ako dun kina Jimmy at dun sa ka-live-in partner niya na si Lauren. Saad ni Amanda sa kanya. Napalimon si Roman sa kanyang asawa. Bakit naman? Napabuntong hininga si Amanda. Kanina kasi, nakita ko sa tapat ng school si Jimmy. Kinakausap niyang anak natin. Nagulat ako kasi pilit nilang sinusundo si Bella.
Muntik nang sumama si Bella since kilala na nga sila ng bata. Inisip ko na baka pinapasundo mo pero alam kong hindi mo gagawin yon at normal na akong susundo kay Bella. Kumunot ang noo ni Roman. Talaga? Ginawa nila yon? Marahang tumango si Amanda. Ewan ko ba mahal? Parang may kakaiba sa dalawang yon. Hindi maganda ang kutob ko sa kanila. Parang may kakaiba talaga. Hinawakan ni Roman ang braso ng kanyang asawa. Gusto mo bang kumprontahin ko? Umiling naman si Amanda. Huwag na, pero kapag lumapit pa sa anak natin, kausapin mo na lang. Hindi talaga kami komportable sa kanya. Tumango si Roman. Hindi siya papayag na hindi komportable ang kanyang mag-ina. Kapag bahagyang nagkakaroon ng pangamba ang mga ito, gagawa siya ng paraan. Lalo na at yun ang tungkulin niya bilang padre di pamilya. Jimmy! Matalas ang boses ni Roman. Kailangan kitang makausap. Ngayon. May problema ba, Roman? Oo, may problema ako sa ginagawa mo sa mag-ina ko. Sabi ni Roman habang nakakuyom ang mga kamao. Ginagambala mo ang pamilya ko, lalo ng anak ko. Anong gusto mo sa kanila? Anong gusto mo sa amin? Una pa lang, iba ng kutob ko sa'yo. At hindi ko na lang masyadong pinansin. Pero ito, ang hirap ng palagpasin. Anong kailangan mo sa anak ko? At bakit kailangan mo pa siyang abangan sa school? Nagkibit balikat ito na para bang isang laro lang ang lahat. Gusto ko lang makilala kayong lahat. Masama ba yon? Tinitingnan ko lang kung anong klaseng mga tao ang nagpalaki kay Bella. Humakbang papalapit si Roman at umigting ang kanyang panga. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Hindi mo makikilala ng ganito ang pamilya ko. Lubayan mo sina Amanda at Bella. Wala akong pakialam kung gaano ka pala kaibigan. Pero lumalagpas ka sa linya. Tinatakot mo lamang ang mag-ina ko. Tiningnan siya ni Jimmy mula ulo hanggang paa. Hindi mo talaga alam kung sino ako? Kumurap si Roman at halatang nalilito. Anong ibig mong sabihin? Humakbang papalapit si Jimmy at hininaan ng boses na para bang nagbabahagi ng sekreto. Ako ang asawa ni Belinda Dantes. Ang babaeng tinulungan mo 7 years ago, hindi ba? Ano ko si Bella. Anak namin siya ni Belinda. Napigil ni Roman ang kanyang hininga. Alam na alam niya kung sino si Belinda. Subalit matagal nang pumanaw ang tunay na ina ni Bella. Umasa siyang wala nang maghahabol sa bata dahil 7 taon na talaga ang lumipas. Gulong-gulo ang isip ni Roman ngunit pinilit niyang panatalihing seryoso ang kanyang mukha. Hindi ko alam kung sino tinutukoy mo. Pero ito ang ipasok mo sa utak mo. Anak ko si Bella at hindi sa'yo. Anak namin siya ni Amanda at wala akong pakialam dyan sa mga sinasabi mo. Tantanan mo ng pamilya ko. Hindi mo talaga alam, no? Halos mapanukso na ang boses ni Jimmy. Hindi mo alam na anak ko si Bella. Kasal kami ni Belinda. Sa tingin ko, akin siya, Roman, at patutunayan ko yun sa'yo. Hindi eh. Kahit hindi kami ni Belinda, nasa akin pa rin dapat ang custody ni Bella dahil ako ang tunay na ama. Hahanap ako ng pruweba na ako ang ama niya. Isasampal ko sa pagmumukha mo para matigil ka na sa kakaangkid sa batang hindi mo naman anak. Kumuyom ang mga kamao ni Roman. Hindi, nagkakamali ka. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Anak ko si Bella. Anak namin siya ng asawa ko. At kailangan mong lumayo sa pamilya ko. Sarkastikong tumawa si Jimmy. Binabalaan mo ako? Binabalaan din kita. Kukunin ko si Bella dahil anak namin siya ni Belinda. Hindi na nagsalita pa si Jimmy. Mapang-asap na sulyap ang binigay nito sa kanya bago tumalikod at naglakad papalayo. Naiwan si Roman na nakatayo doon. Nakakuyong pa rin ang mga kamao. Habang pinagmamasdan ni Roman si Jimmy na mawala sa daan, labis ang pangambang bumalot sa buong sistema niya. Hindi niya hahayaang sirain ng lalaking yon ang kanyang pamilya. Hindi niya hahayaang guluhin ng sino man ang buhay na binuo niya kasama sina Amanda at Bella. Pero mukhang hindi talaga titigil si Jimmy hanggat hindi nababawi si Bella mula sa kanila. Hinahanap ko si Bella, sabi ni Jimmy nang isang araw sumugod ito sa bahay nila. Anong ginagawa mo? Umalis ka rito sa pamamahay ko, kung hindi, ipapadampot kita sa mga pulis. Natawa naman si Jimmy at napailing. Hindi mo magagawa yun. Ikaw ang idedemanda ko at ipapadampot sa pulis. Kinuha mo at inangkin mo ang hindi mo naman anak. Hinarangan niya itong makapasok sa pinto ng bahay.
Sinabi ko na umalis ka, di ba? Tumigil ka. Wala kang mapapala dito. Umalis ka na. Humakbang pa si Jimmy sa loob ng bahay. Tinitigan siya at halatang hindi magpapatalo. Pumunta ako para kunin siya. Ano ko siya? Igigiit ko na anak ko si Bella dahil napatunayan ko nga. Tingnan mo. Ito ang kopya ng DNA test na kinuha sa aming dalawa. Kaya alam kong akin siya. Nagulat si Roman nang ibato sa kanya ni Jimmy ang kopya ng hawak nitong DNA test. Ni hindi man lang nito ipinagbigay alam sa kanya na gagawin nito iyon. Gayunpaman, ang lalaking nasa harap niya, mananatili lamang malakas ang loob dahil alam nito ang laban kay Bella. Tinitigan niya si Jimmy, sinusubukang iproseso ang bigat ng mga nangyayari. Nasa kanya na si Bella simula bata pa lang. Sa kanya binili ni Belinda ang bata, kaya hindi siya papayag kahit si Jimmy pa ang kumuha. Hindi papayag si Roman. Hindi ito pwedeng pumasok sa mga buhay nila at bastang angkinin si Bella. Hindi ka pwedeng basta-basta pumunta dito at kunin siya. Matigas na sabi ni Roman. May buhay dito ngayon si Bella. Isang magandang buhay na ibinigay namin ni Amanda. Hindi namin siya basta ibibigay sa'yo ng ganun lang. 7 taon, Jimmy, na wala ka sa tabi ni Bella. Sa tagal ng panahon na yon, imposibleng hindi mo makita si Belinda. Gayong nag-report ako sa mga pulis noon sa pagkakita ko sa kanya. Asawa mo si Belinda, hindi ba? Bakit ganun? Bakit nararamdaman kong hindi? Asawa ka, di ba? Kung asawa ka, hindi mo sana pinabayaan ang mag-ina mo. Wala sana tayo sa sitwasyong ganito. Pero pabaya ka rin. 7 taon na. 7 taon na at ngayon ka lang magpapakita? Wala akong pakialam. Asawa man ako hindi ni Belinda. Nagpaka-asawa man ako hindi. Labas sa usapan ng pagiging ama ko kay Bella. Mas may karapatan ako kaysa sa'yo. Sabihin mo nang gusto mong sabihin. Mas matibay ang hawa ko dahil ako naman talaga ang tatay ni Bella. Wala kang laban dun, Roman. Namumula sa galit ang mukha ni Jimmy at humakbang palapit. Illegal mo siyang inampon, Roman. Ang pagiging ama ko kay Bella, legal na usapin pa rin. Dadalhin ko to sa korte at sigurado ako mananalo ako. Ako ang tunay na ama. Wala kang anumang legal na karapatan sa kanya. Kumuyom ang mga kamao ni Roman. Alam niyang totoo ang sinasabi nito. Nang makuha nila ni Amanda si Bella, hindi na sila dumaan sa legal na proseso ng adoption. Para kasi kay Roman, naisip niyang wala nang ibang question, lalo na at sariling ina ang nagbilin sa kanya. At pumanaw na rin naman si Belinda. Wala na rin namang naghahanap, kaya nakampante na sila ni Amanda. Kung idadaan pa kasi nila sa legal na proseso, napakatagal at ilalayo pa sa kanila si Bella pansamantala. Ayaw nilang mangyari yun noon dahil ayaw ni Amanda na mawali kahit saglit sa bata. Hindi batid ni Roman na magiging problema pa yon. Sana pala, idinaan na lang nila sa legal na paraan si Bella at hindi na lang nainip. Baka kahit papaano na bumalik ang tunay na ama ni Bella, may kaunting chance pa rin sila. Subalit ilalaban niya pa rin si Bella. Hindi siya papayag na basta nalang makuha ang bata sa kanila ni Amanda. Wala akong pakialam kung anong iniisip mo, Jimmy. Mariing sabi ni Roman. Anak namin si Bella. May tahanan siya dito sa amin at hindi namin hahayaan na sirain mo yon. Nanlilisik ang mga mata ni Jimmy sa sobrang galit. Tumigil ka! Ako ang kanyang ama. Mayroon akong lahat ng karapatan sa kanya. Inawakan ni Amanda ang kamay niya. Ramdam niyang natatakot na rin ito sa mga nangyayari. Pero hindi niya hahayaang mag-alala ang kanyang asawa. Maya-maya lang, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga yabag mula sa hagdan. Lumingon si Roman at nakita si Bella na nakatayo sa gilid ng sala. Nalilito ang mukha ng bata at ang mga matay lumibot sa pagitan nilang dalawa ni Jimmy. Papa, bakit po nag-aaway kayo ni Tito Jimmy? Tanong ni Bella sa mahinang boses. Tito Jimmy, inaaway niyo po ba si Papa? Bakit po kayo nagsisigawan? Bago pa makapag-react si Roman, humakbang na ito at inabot ang braso ng anak niya. Bella, ako ang iyong tunay na ama. Ampun ka lang naman ng mama at papa mo. Hindi mo na kailangang manatili dito kasama ang mga yan. Kasi nandito na ako. Iuuwi na kita. Jimmy! Galit na sigaw ni Roman. Nakita niya kung paanong makitang maguluhan at matakot ang bata sa mga sinasabi ni Jimmy. Alam niyang mga nangyayari. Alam ni Roman na hindi matatakasan ng katotohanan. Subalit bata lang si Bella at ang biglaing ito ng ganoon matinding trauma na para sa bata. Mabilis nilang hinawakan ni Amanda si Bella. Umigting ang panga ni Roman. Hindi ka man lang naging sensitive sa nararamdaman ng bata. Anong klaseng tao ka?
Nanlaki ang mga mata ni Jimmy. Kailangan niyang malaman ang totoo dahil mukha namang wala kayong balak sabihin kay Bella. Akin ang bata. Mabilis na kumapit si Bella kay Amanda at nanlalaki ang mga mata sa takot. Hindi, ayokong sumama sa'yo. Papa, Mama. Alisin mo ang mga kamay sa anak namin. Sigaw ni Roman at talagang galit na. Bago pa man makapag-react si Jimmy, humakbang pasulong si Roman. Malakas niya itong sinapak sa panga. Napaatras si Jimmy, halatang nagulat sa lakas ng suntok. Hindi bayolenteng tao si Roman, pero kapag pamilya niya na ang nadedehado, wala na siyang pakialam sa ibang tao. Wag mo na siyang hahawakan ulit. Wala kang ingat sa anak namin. Dinuro niya si Jimmy. Umiiyak na ngayon si Bella habang mahigpit ang yakap kay Amanda. Umalis ka na po rito, Tito Jimmy. Ayoko na sa'yo. Inaaway mo ang mama at papa ko. Nagkakamali ka ng kinalaban, Roman. Minisihan pa siya ni Jimmy at pinunasan ng dugo sa labi. Babalik ako. Hindi mo siya mailalayo sa akin. Ako ang ama niya at dadalhin ko to sa korte. Sisiguraduhin ko yun. Huminga ng malalim si Roman. Nanginginig pa rin ang mga kamay sa sobrang galit. Hindi mo siya makukuha sa amin. Ipaglalaban namin ng asawa ko si Bella. Hindi kita papayagan. Hindi ngayong nakita ko kung gaano ka kawalang kwentang tao. Pinukol siya ni Jimmy ng isang masamang tingin. Nakakuyom ang mga kamao bago umalis sa bahay nila. Binuhat ni Roman si Bella at mahigpit itong niyakap. Bahagyan niya itong pinapakalma. Nagkatinginan silang mag-asawa. At alam ni Roman na pareho silang nangangamba ni Amanda sa pwede pang mangyari. Papa, ayoko na pong bumalik si Tito Jimmy. Nakakatakot po siya. Bakit niya po sinabi yon? Totoo po ba? Ampun lang po ba talaga ako? Naluluhang tanong ni Bella. Naninikip ang dibdib ni Roman sa takot na nakikita kay Bella. Maingat niya itong ibinaba sa sofa. Hinaplos niya ang buhok nito. Sinusubukang panatagin pareho ang emosyon ni Bella, pati na rin sa kanya. Napabuntong hininga si Amanda. Ikukuha ko kayo ng tubig. Bella, makinig ka sa akin. Mahinang sabi ni Roman. Hindi totoo ang sinasabi ni Jimmy. Ang lalaking yon, hindi mo siya ama. Hindi siya pwedeng pumunta dito at sabihin yon. Hindi siya bahagi ng ating pamilya. At hindi ka pupunta kahit saan kasama siya. Nanlaki ang mga mata ni Bella at pinunasan ang mukha na puno ng luha. Pero sabi niya ampun lang daw po ako. Hindi ko raw po kayo tunay na mama at papa. Siya raw po ang tunay kong papa. Ayokong iwan ka po, papa. Ayoko po ng iba. Gusto ko po ikaw lang. Hindi po ako naniniwala sa kanya. Parang may humaplos sa puso ni Roman. Tila kahit anong mangyari, kahit malaman pa ni Bella ang lahat, sila pa rin ni Amanda ang pipiliin nito. At masaya siyang nagawa nila yon ng kanyang asawa dahil minahal nila ng tama si Bella. Hinalikan ni Roman ang tuktok ng ulo ng bata. Ikaw ang aking anak. Noon pa man, wala akong ibang anak kundi ikaw, Bella. Ako ang tatay mo. Ako lang at ang mama mo ang mga magulang mo, ha? Huwag ka nang matakot. Hindi papayag ang papa na kunin ka ng ibang tao sa amin. Sinalubong ng mga mata niya si Amanda na may dala ng baso na may lamang tubig. Puno ng pag-alala ang mga mata ng kanyang asawa. Kitang-kita niya rin ang takot doon. Marahan niyang inabot ang kamay nito at pinisil iyon. I'm sorry, kailangan pang mangyari yon. Mahinang sabi ni Roman sa kanyang asawa. Tumango naman si Amanda. Wala kang kasalanan. Natakot lang ako para sa bata kanina. Akala ko, makukuha na siya sa atin. Huminga ng malalim si Roman at tumayo. Binuhat muli si Bella sa kanyang mga bisig. Ipinapangako ko sa'yo, Bella. Walang makakaagaw sa'yo sa amin. Ikaw ang anak namin. Ito ang magiging tahanan mo, anak. Dahan-dahang tumango si Bella at mas humigpit ang pagkakakapit sa kanya. Ayoko na po siyang bumalik. Hindi na siya babalik. Mariing sabi ni Roman. Hindi ko siya papayagan. Hindi ka niya kayang pilitin. Hindi hanggat nandito ako. Lumapit si Amanda at niyakap silang mag-ama. Ibinalik niyang tingin sa asawa. Puno ng pagmamahal at determinasyon ang kanyang tingin. Alam niyang hindi yun ang huling pagkakataon na susubukan ni Jimmy na magdulot ng gulo. Ngunit anuman ang sumunod na mangyari, hindi hahayaan ni Roman na sirain ng lalaking yon ang pamilyang ipinaglaban niya ng husto upang mabuo. Tayo ang pamilya. Bulong ni Roman at puno ng determinasyon ng boses. At walang makakasira sa atin.
Kinagabihan, pinagmasdan na lang ni Roman na matulog sa kama si Bella. Hindi nila iniwan ni Amanda ang anak nila dahil hindi talaga matigil sa pag-iyak. Umupo si Roman sa gilid ng kama. Umupo si Amanda sa tabi niya. Ang ekspresyon nito ay nag-aalala ngunit banayad na. Lumingon siya sa kanyang asawa at puno ng kawalan ng katiyakan ang mga mata nito. Lumingon siya rito at puno ng kawalan ng katiyakan ang mga mata nito. Roman, tawag sa kanya ni Amanda. Kailan natin sasabihin kay Bella ang totoo? Napabuntong hininga si Roman at napasandal sa headboard. Alam niyang darating ang usapan na yon. Alam niyang matagal na yung nasa isip ni Amanda at mahirap iwasan. Gusto rin kasi ni Amanda na noon pa man ay maging totoo na sila kay Bella. Lalo na kapag taon-taon na bumibisita sila sa puntod ni Belinda. Nagtatanong si Bella kung sino ang palagi nilang binibisita. Sinasabi na lang ni Roman na mahalagang tao yon sa buhay nila. Batid niyang kahit ipaliwanag niya, mahihirapan na maintindihan ni Bella dahil bata pa ito. Kapag malaki na siya at kaya niya nang intindihin ang lahat, sasabihin naman natin, pero hindi ko gusto ang ginawa ni Jimmy kanina. Binigla niya si Bella at binigyan niya ako ng rason para ipagdamot at ipaglaban ang anak natin. Malumanay na sagot ni Roman. Bata pa si Bella. Hindi niya lubos na maiintindihan ang ibig sabihin ng lahat ng nangyayari. Kapag sinabi natin sa kanya ngayon, malilito lang siya. Bumaba ang tingin ni Amanda sa anak nila. Pero malalaman niya pa rin, hindi ba? At kahit gusto nating paglaki niya, malalaman niya pa rin at mabibigla siya. Lalo na ngayon na gusto siyang kunin ni Jimmy. Paano kung bumalik ang lalaking yon? Hindi natin to maitatago sa kanya magpakailanman. Natatakot ako sa mangyayari kapag nalaman niya at mas giniit pa ni Jimmy kay Bella ang katotohanan. Natatakot ako sa mararamdaman ng anak natin. Naririnig ni Roman ang pag-aalala sa boses ni Amanda. Alam kong mahirap, mahal. Nag-aalala rin ako para sa anak nating dalawa. Ngunit sa palagay ko ay mas mabuti para kay Bella sa ngayon na hindi malaman ang katotohanan at huwag mapunta kay Jimmy. Hindi natin lubos na kilala ang asawa ni Belinda. Ang hirap ipagkatiwala at ang hirap din isuko ang batang inalagaan natin ng 7 taon. Nagpatuloy si Roman. Nang makita ko si Belinda sa gitna ng kalsada, duguan siya na hindi ko na naitanong kung saan ang galing yon. Mas iniisip namin pareho ng gabing yon ang panganganak niya at ang kaligtasan ng bata. Iniisip ko na may asawa pala si Belinda. Pero bago siya mawala, bakit sa akin niya inihabilin ng anak niya kahit hindi niya ako lubos na kilala? Bakit sa akin ipinagkatiwala si Bella sa halip na sa asawa niya? Kaya pakiramdam ko may kakaiba kay Jimmy. Hindi ko lang malaman kung ano dahil hindi naman ako parte ng mga buhay nila noon. Walang paraan para malaman natin ang buhay na mayroon si Belinda dati. Wala akong alam tungkol sa kanya. Tumingin sa kanya si Amanda. At paano kung bumalik si Jimmy? Paano kung subukan niyang kunin siya muli? Roman, takot na takot ako. Ayoko mawala sa atin si Bella. Naninikip ang dibdib ni Roman sa pagbanggit kay Jimmy. Hindi lang ito isang ama na nagsisikap na angkinin si Bella. Pakiramdam niya, hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Tila wala itong pakialam kahit sino pa ang masaktan. Hindi siya babalik, sabi ni Roman kahit alam niyang hindi siya sigurado. At kung gagawin niya, hindi ko hahayaang kunin niya si Bella sa atin. Isinusumpa ko ang lahat, Amanda. Hindi ko hahayaang saktan at biglain niya ulit ng ganun si Bella. Ipaglalaban ko siya sa lahat ng mayroon ako, kahit maubos pa ako. At sisiguraduhin kong hindi na muling lalapit ang Jimmy na yun sa anak natin. Nanlambot ang mga mata ni Amanda. Bagaman nananatili pa rin ang pag-aalala. Ayoko lang na masaktan siya. Pinalaki natin siyang masaya't hanggat kaya. Iniiwan natin sa magulong problema. Siguradong bago sa kanya ang lahat ng nangyayari. Naiintindihan ko ang takot mo, Amanda. Kung may nararamdaman din akong takot, yun ay ang masaktan ng damdamin ng anak natin. Pero sa ngayon, nandito na ang buhay ni Bella kasama natin. Nasa kanya ang lahat ng kailangan niya. Tayo ang kanyang pamilya. At hindi ko hahayaang kunin siya ng lalaking yun sa atin. Tumigil siya at nakatingin sa mga mata ni Amanda na may halong sakit at determinasyon. Nangako ako sa nanay niya, Amanda. Nangako ako kay Belinda na kahit anong mangyari, poprotektahan ko si Bella. Ako ang magiging ama na kailangan niya at sisiguraduhin kong walang mangyayari sa kanya. At bala kong tuparin ang pangakong yun. Hindi ko ibibigay sa kahit na sino si Bella dahil yun ang gusto ni Belinda.
Hindi ko mapoprotektahan ng bata kung malayo siya sa akin. Tumango si Amanda at isang luha ang tumulo sa pisngi nito. May tiwala ako sa iyo, Roman. Sana maging maayos na ulit ang lahat. Hinalikan ni Roman sa noo si Amanda at niyakap ito ng mahigpit. Ako ang bahala. Atin pa rin si Bella. Lumipas na ang gabi, habang pareho nilang katabing mag-asawa si Bella. Alam ni Roman na hindi magiging madali ang tatahakin na magkaroon ng mga hamon na hindi nila mahuhulaan. Ngunit sa sandaling yon, isang bagay ang tiyak niya. Si Bella, ang kanilang anak. Poprotektahan niya ito kahit anong mangyari. Ipinangako niya yun kay Belinda at tutuparin niya ang kanyang mga salita. Katulad ng banta ni Jimmy, dinalangan nito sa korte ang pagbawi kay Bella. Nakaupo si Roman sa maliit na courtroom. Ang kanyang mga mata ay nakala kay Jimmy na nakaupo sa tapat niya. Isang mapang-asar na ekspresyon ang naglalaro sa mga mata nito. Roman, bulong ni Amanda at nanginginig ang boses sa tabi niya. Hindi ako makapaniwala dito. Ipaglalaban niya talaga si Bella. Natatakot ako na baka manalo siya rito. Hindi siya mananalo. Mariing sabi ni Roman. Tayo ang naging magulang ni Bella. Pinalaki natin siya. Tayo ang kanyang pamilya. Hindi ang lalaking ito na bigla na lang lumitaw. Ngunit mas malalim ang sinabi ni Jimmy kesa sa inaasahan ni Roman. Maaaring pinalaki niyo siya. Pero ako ang nagbigay ng buhay niya. At babalikan ko si Bella dahil ako naman talaga ang dapat nakasama niya. Habang nagpapatuloy ang mga paglilitis, isang mapait na pagsasakatuparan ang sumalubong kay Roman. Siya at si Amanda ay hindi dumaan sa mga legal na paraan para ampunin si Bella. Kinuha nila ang bata, ngunit hindi ginawang opisyal sa mata ng batas. At ngayon, dahil sa pangangasiwa na yon, may karapatan si Jimmy na ipaglaban si Bella. Makalipas ang ilang oras, ipinagpaliban ang sesyon ng korte para sa araw na iyon. Nagpa siya ang hukom na si Bella ay pansamantalang ilalagay sa kustodiya ng social welfare. Ang mga ito ang magpapasya kung sino ang dapat na manatili sa panahon ng legal na proseso. Naluluhan na si Amanda sa tabi niya. Roman, pakiusap. Huwag mo namang hayaang kunin si Bella. Humarap si Roman sa kanyang asawa. Wala tayong choice. Bahagi ito ng proseso. Kahit ako, ayoko rin na malayo sa atin si Bella. Pero babalikan natin siya. Mababawi natin ang anak natin. Sisiguraduhin ko yon. Lumapit ang social worker kay Bella. Tumingala si Bella na tahimik na nakaupo sa likod ng courtroom kasama ang isang maliit na stuffed toy. Yumuko ang babae sa level nito. Hi Bella, malumanay na sabi nito. Nandito ako para dalhin ka sa lugar namin pansamantala. Magiging ligtas ka sa amin. Aalagaan ka rin namin ng mabuti. Nanlaki ang mga mata ni Bella sa pagkalito at takot. Ano po? Hindi po. Uwi po ako kasama ni na Mama at Papa. Bakit niyo po ako kukunin? Gusto ko pong manatili sa kanila. Tinuro pa nito sina Roman at Amanda. Ayun nga po sila Mama at Papa, let's go na po. Gusto ko na pong umuwi. Nadurog ang puso ni Roman nang makita ang anak niya. Ang maliit na batang babae na pinalaki niya na ngayon ay umiiyak sa takot. Mabilis siyang tumayo at lumapit kay Bella. Sumunod naman si Amanda na punong-puno din ng luha ang mga mata. Bella, anak, mahinang sabi ni Roman sabay luhod sa harap nito. Mahal na mahal ka namin. Kailangan mong maintindihan muna na way ito para mapunta ka sa amin. Bahagi kasi ito ng batas anak, hindi mo maiintindihan, pero hindi ibig sabihin na pinapabayaan ka na namin. Babalikan ka namin, pangako. Walang makakaagaw sa'yo sa amin. Talaga po bang si Tito Jimmy ang tunay kong papa? Kaya po ba gusto niya po akong kunin? Bulong ni Bella at suminghot pa. Papa, ayoko po sa kanya. Sa kanya po ba ako dadalhin? Hindi ka dadalhin sa kanya. Sa mga ate ka muna. Namilog ang mga mata ni Amanda ngunit tumango ito. Gusto na naming maging totoo sa'yo kasi alam naming naguguluhan ka na. Siya ang totoo mong ama. At ang punto na lagi nating binibisita. Si Belinda, di ba? Sabi namin ng papa mo, importante siya sa life natin. Importante siya sa mga buhay natin. Dahil mama mo siya anak. Siya ang nagbigay sa'yo sa amin. Ngunit kahit hindi ka namin tunay na anak,
Sa mga puso nating tatlo, mga magulang mo pa rin kami ni Roman. Huminga ng malalim si Roman at pilit na pinipigilan ang sarili na umiyak. Hindi ka namin pababayaan, Bella. Aayusin namin to ng mama mo. Gagawin namin ang lahat at sisiguraduhin naming makakasama ka namin ulit. Tumulo na naman ang mga luha ni Bella. Pero ayoko pong sumama sa kanila. Gusto ko pong umuwi kasama po ninyo. Sumabog ang puso ni Roman sa pag-asa at sakit. Gusto din namin na kasama ka namin pag-uwi, anak. Pero kailangan kasing gawin to sa tamang paraan. Sorry, anak. Napaparanas namin to sa'yo. Ipaglalaban ka namin, Bella. Sisiguraduhin namin mapupunta ka pa rin sa amin. Bumuntong hininga ang social worker. Bibigyan ko muna kayo ng oras. Niyakap ng mahigpit ni Roman si Bella. Naramdaman niya ang panginginig ng maliit nitong katawan sa dibdib niya. Lumuhod si Amanda sa tabi nila at niyakap din silang dalawa. Nanatili silang tatlo sa maliit na sandaling yon. Alam nilang mahaba at mahirap ang laban sa hinaharap, ngunit hindi sila susuko ni Amanda. Anak nila si Bella at kahit anong mangyari, lalaban sila hanggang sa huli. Subalit kahit anong gawing laban ni Roman, hindi talaga ibigay sa kanila ng matiwasay si Bella. Pagkatapos ng maingat na pag-review sa lahat ng mga ebidensya at sa pagsaalang-alang ng lahat ng patotoo, formal na saad ng hukom, nakapagdesisyon na ang korte. Bumuntong hininga si Roman. Kumuyom ang mga kamao niya sa mesa. Inabot yun ni Amanda at marahang hinaplos. Pareho silang tahimik na nagdadasal na sana sa kanila mapunta ang kustodiya ni Bella. Ang bata na si Bella Ravinia ay ang biyolohikal na anak na babae ni Jimmy Dantes na may legal na karapatan sa kustodiya bilang kanyang ama. Patuloy ng hukom. Sa makatuwid, binibigyan ng hukumang ito si Ginoong Dantes ng karapatan sa pangangalaga kay Bella. Parang may gumuho sa buong pagkatao ni Roman. Parang naging malabo lahat ng tao sa loob at ang mga galaw sa paligid. Rinig na rinig niya ang mahinang paghikbi ni Amanda. Hindi. Umiiyak si Amanda at nabasag ang boses. Hindi. Ito'y hindi tama. Kami ang kanyang mga magulang. Kami ang mga naging magulang ni Bella. Hindi niyo siya pwedeng bawiin sa amin ng ganito lang. Inabot ng kamay ni Amanda si Bella, ngunit humakbang ang mga social worker para pigilan ito. Ramdam ni Roman ang pag-akyat ng galit sa loob niya. Hindi niyo pwedeng gawin sa amin to. Binigyan namin siya ng buhay. Isang pamilya. Amin dapat si Bella. Hinampas ng hukom ang hawak nitong gavel na nagpatahimik sa kanya. Ito ang desisyon ng korte, Ginoong Ravinia. Maaari kang mag-apela, ngunit habang ginagawa yon, si Bella ay ilalagay sa ilalim ng kustodiya ng kanyang biyolohikal na ama. May mapang-asar ng ngitin ang sumilay sa mukha ni Jimmy. Tumayo ito at halata ang saya na nanalo ito sa kaso. Nakatuon ang mga mata nito sa kanya at sa asawa niya. Sabi ko naman sa inyo, wala kayong magagawa. Mababawi ko ang anak ko. Akin na siya ngayon. Sabi ni Jimmy. Dapat ay sinunod nyo ang legal na proseso, kaso mga atat kayo. Nilingon ni Jimmy si Amanda at nanunuya ang tono nito. Pinalaki nyo siya, ngunit hindi kayo mga magulang ni Bella. Ako ang nagdala sa kanya sa mundong ito. At ngayon, kasama ko siya sa pag-uwi at hindi kayo. Ramdam ni Roman ang matinding galit. Naninikip ang kanyang dibdib. Nanginginig ang mga kamay niya nang abutin si Amanda. Hinila niya ito papunta sa dibdib niya dahil mas lumalala ang pag-iyak ng kanyang asawa. Hindi to pwedeng mangyari, Roman. Bulong ni Amanda sabay iling. Anak natin siya. Tayo ang nagpalaki kay Bella. Akala ni Roman kaya niyang pigilan pero malaya na rin bumabagsak ang mga luha niya. Hindi ko siya kayang bitiwan, Amanda. Hindi ko rin kaya. Naririnig niyang nagsasalita si Jimmy, ngunit hindi na mahalaga ang mga salita nito. Pinipigilan niya lang ang sarili na sapakin ang totoong ama ni Bella. Papa! Umiiyak na sabi ni Bella habang nagpupumilit na pumunta sa kanila. Mama, gusto ko po sa inyo. Umiwas ng tingin si Roman. Hindi niya kayang makitang umiyak ng ganoon si Bella. Nakatingin ito sa kanila. Puno ng pagkalito at sakit ang munting mukha, na para bang hindi nito lubos na naiintindihan kung bakit nangyayari ang lahat ng yon. Marahang hinawakan ng social worker ang kamay ni Bella at nadurog ang puso ni Roman nang makita niyang sumulyap ito sa kanila sa huling pagkakataon.
Papa, sasama po ako sa inyo. Ikaw lang po ang papa ko. Humahagulgol ang kanyang anak kahit napilit itong pinapatahan ni Jimmy. Bella, nahihirapang sabi ni Amanda. Bella, baby please, mahal ka namin. Lagi ka naming mamahalin. Nanginginig ang mga labi ni Bella habang nakatingin sa kanilang mag-asawa. Puno ng luha ang mga mata ng bata. Hindi nagsalita si Roman ngunit sapat na ang sakit sa kanyang mga mata. Gustong sumigaw ni Roman para hilingin sa korte na bawiin ang desisyon, ngunit wala na siyang magagawa. Ang anak natin, Roman. Nilayo na nila sa atin si Bella. Humihikbing sabi ni Amanda. Niyakap niya ng mahigpit ang asawa habang pareho silang umiiyak. Dumating ng sandaling pareho nilang kinatatakutan. Wala silang choice kundi ang bumitaw. Hindi na sa kanila si Bella. Nakipaglaban sila sa lahat ng mayroon sila ngunit hindi pa rin sapat. Wala na si Bella. Nabawi na ni Jimmy ang kanilang anak. At ang masayang pamilya na mayroon sila, unti-unti nang nawasak. Simula nang mawala si Bella sa kanilang bahay, parang nawala ng kaluluwang kanilang mga buhay. At si Roman, na mahal si Bella, ang mas labis na naaapektuhan. Umupo si Roman sa gilid ng kama ni Bella. Nasa kamay niya ang bote ng whiskey na kalahati na lang ang laman. Tinitigan ni Roman ang lahat ng mga gamit doon ni Bella at mas lalo lamang nadadagdagan ang hirap sa kanyang puso. Ibinaon ni Roman ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at nanginginig ang kanyang katawan sa mga hikbi. Parang hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, Bella. Hindi ko kaya. Hindi kita kayang bitiwan. Bumukas ang pinto at lumitaw si Amanda. Umiinom ka na naman? Napayuko si Roman. Sorry. Sobrang nalulungkot lang, mahal. Ang sakit-sakit na wala nang batang makulit dito. Baka kapag dinaan ko sa alak, hindi na masyadong masakit. Sa pagitan nilang dalawa, palaging si Amanda ang matibay ang loob. Pinapakita niya sa lahat na matapang siya pero sa kaloob-looban niya, duwag siya at maraming insecurity sa buhay. Tumingala si Roman sa asawa. Hindi ko kaya to, Amanda. Hindi ko siya kayang bitiwan na lang. Habang tumatagal na wala rito ang anak natin, para akong pinapatay. Lumapit si Amanda sa kanya at lumuhod sa tabi ng kama. Alam ko, Roman, pero hindi mo pwedeng patuloy na gawin to. Tama ng pag-inom, ha? Kailangan mo magpakatatag. Naiintindihan mo bang nararamdaman ko, Amanda? Paos na bulong ni Roman. Ang hirap na wala si Bella dito. Alam mo, nang tinulungan kong mga anak si Belinda nun, takot na takot ako. Kabado. Pero nang makita ko na si Bella, sobrang saya ko. At nang mawala si Belinda, napaiyak na rin ako kahit estranghero lang siya. Kasi naahawa ko para kay Bella, na maagang nawala ng ina. Pero naging mundo kang batang yun, Amanda. Lahat ng pagkukulang ko sa'yo at ang mga bagay na wala tayo, siya ang pumuno. Hindi kita kayang bigyan ng anak. Kaya nang dumating si Bella sa atin, pakiramdam ko, nabigyan pa rin kita kasi hindi na iba sa akin si Bella. Ako ang nagpaanak kay Belinda at pakiramdam ko, talagang tayo ang nakatadhanang maging mga magulang niya. Pinunasan ni Amanda ang mukha niyang punong-puno ng luha. Magulang pa rin naman tayo ni Bella. Kahit wala na siya sa piling natin, isipin na lang natin na mamahalin at aalagaan pa rin siya ni Jimmy. Pero please, mahal, Roman, kailangan mong magpatuloy para kay Bella. Para sa ating dalawa, kailangan mong maging malakas, hindi ganito. Pamilya pa tayong dalawa. Hindi pwedeng sumuko ang isa sa atin. Naramdaman ni Roman ang lakas sa mga salita ni Amanda. Tama ang kanyang asawa. Hindi siya maaaring manatili sa kalungkutan ng pagkawala ni Bella sa kanila. Pero hindi niya talaga magawa. Hindi na makapag-isip ng tuwid si Roman. Tumayo siya at nagpabalik-balik sa paglalakad. May kailangan akong gawin. Kailangan nating bawiin si Bella. Wala akong pakialam sa batas. Wala akong pakialam kung anong tama o mali. Kukunin ko siya. Bumaha ang takot sa mukha ni Amanda. Roman, hindi. Hindi mo pwedeng... Pupunta ako sa school niya bukas. Kukunin ko si Bella. Pupunta tayo at magtatago tayo. Kukunin ko ang lahat ng kailangan natin para makaalis dito at makapunta sa ibang bansa. Magpapatulong ako sa mga tita ko. Pero habang hinihintay muna natin na maasikaso ang mga papeles, magtatago muna tayo sa malayo rito.
Yung hindi tayo mahahanap ni Jimmy at magsisimula tayo ng bagong buhay. Sisiguraduhin kong ligtas tayo. Aayusin ko ang lahat. Hindi tayo mabubuhay ng ganito. Hindi ganito, Amanda. Hindi pwedeng wala sa atin si Bella. Labag sa batas ang pagkuha kay Bella ng walang legal na pahintulot. Subalit wala nang pakialam si Roman. Nalulunod na siya sa labis na kalungkutan at hindi siya mapigilan ng asawa niya. Natatakot ako, Roman. Mahinang sabi ni Amanda at nanginginig ang boses. Eto, hindi lang to paglabag sa batas. Masyadong mapanganib. Paano kung mahanap nila tayo? Paano kung kunin nila sa atin si Bella at makasuhan naman tayo? Lumambot ang mukha ni Roman at hinawakan ng mga kamay niya. Hindi ako papayag na makuha siya. Hindi ko kayang mawala siya ulit. Amanda, kailangan natin siya sa buhay natin. Kailangan ko ang anak ko. Natatakot ako. Bulong ni Amanda at halos hindi marinig ang boses. Pero asawa kita, Roman. Hindi kita iiwan. Kahit saan ka magpunta, sasamahan kita. Hinilan ni Roman ang asawa niya sa isang yakap. Para sa isang maikling sandali, parang okay lang ang lahat, na parang may pagkakataon talaga silang ayusin at ibalik sa dati ang mga bagay. Aayusin natin to, sabi ni Roman. Ako ang bahala. Magiging buo ulit ang pamilya natin. Sinunod na nga ni Roman ang plano. Masyadong nakampante si Jimmy na nakuha na nito ang kustodiya ni Bella. Kaya nang makuha niya sa school ang anak niya, naging madali na lang para sa kanya. Alam niyo po, Papa, Mama, ang sungit ni Tita Lauren. Lagi pa pong nagsisigaret si Papa Jimmy kaya nakakasinghot po ako ng usok. Tapos, Mama, lagi po silang nagsisigawan kapag nag-aaway. Papa, bakit po sila ganon? Nag-aaway naman po kayo ni Mama pero hindi naman po kayo nagsisigawan. Kapag sumisigaw po sila, natatakot po ako palagi. Sumbong ni Bella. Nagkatinginan sila ni Amanda bago sumagot si Roman. Hayaan mo, anak. Simula ngayon, hindi ka na babalik kay Jimmy. Sa amin ka na ulit. Lalayo tayo rito para magkakasama ulit tayo. Bakas naman ang tuwa sa mukha ni Bella at nagsasayaw pa sa backseat ng sasakyan nila. Yay! Magkakasama na po ulit tayo. Happy family na ulit. Wala nang Tita Lauren na kukurot sa akin at wala na rin po akong maririnig na sigawan. Umigting ang panga ni Roman habang nagmamaneho. Nalaman niya kasi na marahas magdisiplina si Jimmy kay Bella. Nagsusumbong ang anak nila. Nakarating na sila sa isang probinsya. Probinsya yon ang dating katulong ng mga magulang ni Amanda. Kaya kahit paano, may nahingian sila ng tulong. Simple lamang ang buhay nila sa probinsyang yon. Iba ang hangin, mas sariwa, mas malinis, uri ng hangin na hindi nagdadala ng bigat ng kanilang mga alalahanin. Si Bella ay naglalaro sa bakuran ng mga laruan nito. Natatawa pa siya dahil may mga batang sumisilip sa gate nila. Binibigyan naman ni Bella ng biskwit ang mga ito. Hanggang ganoon lang ang pakikipaglaro ni Bella dahil hindi nila pinapayagang lumabas. Sige, kain pa kayo, masarap yan. Lagi akong binibili ni Papa ng maraming ganyan. Nakangiting sabi ni Bella sa mga bata. Gusto niyo mag-play ng mga doll ko? Magpapaalam ako kay na Mama at Papa. Baka pwede kayong pumasok dito. Bawal ako lumabas eh. Nakangiti namang lumapit si Roman at binuksan ang gate para sa mga bata. Laro lang kayo dyan, ha? Niyakap naman agad siya ni Bella. Thank you po, Papa. Kahit nagtatago sila at wala sa pamilyar na lugar, ayaw namang ipagkait ni Roman kay Bella ang magsaya bilang bata. Maya-maya ay bumalik na siya sa loob ng bahay. Sa tingin ko, masyado siyang mabilis lumaki. Nakangiting sabi ni Amanda, sabay tingin sa anak nila sa labas. Mas tumatangkad pa siya. Isa pa, mas lumalaki rin na mabait at nagiging maganda ang pananaw sa mga bagay-bagay. Ngumiti si Roman pabalik. Naniniwala ako na tayo lang ang may kaya na magpalaki kay Bella ng ganyan. Kailangan niyang aminin. Hindi niya inaasahan ang buhay doon pero mas okay kay Roman. Magkakasama silang tatlo at sapat na sa kanya yon. Ang trabaho niya, nakapaghanap siya ng iba at pwede namang online na lang. Ang negosyo naman ni Amanda, iba ang kanilang pinagmamanage. Gayunpaman, naging maingat pa rin sila dahil baka matagpuan sila ni Jimmy. Nagsabi sila sa mga taong talagang mapagkakatiwalaan nila. Masaya na siya sa payapang natatamasa.
Ngunit noong gabing yon, nasira ang kapayapaang ipinaglalaban niya ng husto. Kinagabihan, nagbabasa ng libro si Roman sa sala nang marinig niya ang mahinang hikbi ni Amanda. Agad siyang tumayo at naninikip ang puso sa gulat. Natagpuan niya ito sa kanilang kwarto, nakayuko sa kama. Nakasubsob ang mukha ng asawa niya sa mga kamay nito at nanginginig ang mga balikat dahil sa pag-iyak. Amanda? Malumanay niyang sabi at lumuhod sa tabi nito. Anong problema? Kausapin mo ako. Tumingala ito sa kanya. Namumulat na mamaga ang mga mata dahil sa pag-iyak. Nakaramdam ng takot si Roman. Palaging malakas ang asawa niya, kaya hindi niya maintindihan kung bakit umiiyak ito ng sandaling iyon. May nalaman ako kanina, wika ni Amanda habang nanginginig ang boses. Narinig ko mula kay Carla. Mula sa atin, sabi niya kinuha daw natin si Bella. May mga pulis sa bahay natin at hinahanap tayong dalawa na pinaghihinalaan nila tayo na kinuha ang anak natin dahil biglang nawala si Bella. Roman, mukhang hinahanap tayo ni Jimmy. Paano kung mahanap nila tayo? Una pa lang, alam niya na mali ang kanilang desisyon sa mga mata ng ibang tao. Pinili nila ang buhay na yon, ang tahimik at nakatagong buhay na yon, ngunit hindi sila maaaring manatiling nakatago magpakailanman. Maaabutan sila ng katotohanan kalaunan. Umupo si Amanda at pinunasan ng mga luha. Roman, may nagawa tayong masama. Sinusubukan kong kumbinsin ang sarili ko na ginawa natin ang tama. Kasi mahal naman natin si Bella, na ibinigay natin sa kanyang pagmamahal at pangangalaga na kailangan niya. Pero ngayon, natatakot ako, Roman. Kung iniisip ng mga tao na tayo ay masamang tao dahil sa ginawa natin, hindi ko alam kung kaya kong magpatuloy. Mahal na mahal ko si Bella, pero ako, hindi ko kayang mabuhay ng ganito, Roman. Hindi ako maaaring maging bahagi ng isang bagay na nararamdaman kong mali. Tumayo si Roman. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa labis na emosyon. Pero hindi natitinag ang kanyang desisyon. Hinawakan niya ang mga kamay ni Amanda. Amanda, makinig ka sa akin. Napatitig ang mga mata nito sa kanya, kaya marahan niyang pinisil ang mga kamay nito. Ang ginawa natin, hindi ito madali. At alam kong hindi yun ang tama sa mata ng batas. Pero tayo ang mga magulang ni Bella. Binigyan natin siya ng buhay sa loob ng 7 taon. At bibigyan ko pa siya ng buhay na ganito hanggang tumanda ako. Anong mali doon? Ano bang masama sa pagmamahal sa kanya? Tungkol sa pagiging mga magulang natin. Nalungkot ang mukha ni Amanda. Pero Roman, paano kung malaman ng lahat? Paano kung makita tayong mga masasamang tao? Hindi tayo dumaan sa tamang proseso. Hindi natin sinunod ang batas. Namuo ang mga luha ni Roman. Sa tingin mo ba masama ang maging mabuting magulang? Sa palagay mo ba mali ako sa paggawa ng lahat para manatili sa atin si Bella? Hindi natin siya kinuha para saktan. Ginawa natin to dahil mahal natin siya. At yun lang ang mahalaga. Nanginginig ang mga labi ni Amanda habang nakatingin sa mga mata niya. Nakikita niya ang desperasyon, ang pagmamahal at ang hindi natitinag na paniniwala sa mga salita nito. Pero tumulo pa rin ang mga luha ni Amanda. Halatang nahihirapan sa lahat ng nangyayari. I'm sorry, Roman. Bulong ni Amanda at umiiling-iling habang tumutulo ang mga luha. Sobrang natatakot lang ako. Hindi ko ginustong ilagay tayo sa panganib. Sa kagustuhan lang natin maging magulang kay Bella. Pero tama ka. Hindi kita kayang iwan. Hindi ko kayang iwan si Bella. Mahigpit niyang niyakap ang asawa. Salamat. Salamat sa lahat, mahal. Ano man ang mangyari, magiging pamilya pa rin tayo. At kahit gaano pa kahirap, hindi mawawala sa atin si Bella. Hindi na ako papayag. Napabuntong hininga si Amanda. Okay, kasama mo ako. Sasamahan kita kahit saan ka magpunta. Kasama mo ako kahit anong mangyari. Sorry dahil takot lang talaga ako. Marahang hinalikan ni Roman ang noo nito. Ramdam niya ang bigat ng desisyon nila. Pati na rin ang tahimik na pagpapasya na hinding-hindi nila isusuko ang kanilang pamilya. Binuo nila ang buhay na yun ng magkakasama at anuman ang maging kapalit, haharapin nila ang lahat ng yon. Sa mga lumipas na buwan, naging maayos ang daloy ng buhay nila. Walang gulo at wala namang naghanap sa kanila.
Ni wala nga rin silang naririnig tungkol kay Jimmy. Ang sabi ng isa sa mga maaasahan nilang kaibigan, bigla na lang daw naglaho na parang bula si Jimmy at ang kinakasama nito. Natulala si Roman at napaisip, Kung ganun, nasa na kayo, Jimmy? Gumagawa ka ba ng hakbang para hanapin kami? At masasagot ang lahat ng tanong ni Roman sa pagdating ng isang matandang lalaki sa buhay nila. Roman, may tao sa gate. Hinahanap ka. Emmanuel Saavedra ang pangalan. Saad ni Amanda sa kanya. Kinakabahan ako. Paano kung may connection siya kay Jimmy o sa mga pulis? Umigting ang panga ni Roman. Ako nang bahala. Ako ang haharap. Sa kwarto lang kay ni Bella at huwag kayong lalabas hanggang hindi ko sinasabi. Tumango naman si Amanda at mabilis na kumilos. Lumabas naman si Roman at hinarap ang matandang lalaki. Sa likod nito, nakita niya ang isang magandang sasakyan. Kasama ng matandang isang driver, 2 bodyguard at isang mukhang assistant nito. Sino po ang sadya nyo at anong kailangan nyo? Tanong ni Roman. Tumango ang lalaki, kalmado ngunit seryosong ekspresyon. Ako si Emmanuel Saavedra. Ako ang ama ng tunay na ina ni Bella, si Belinda Dantes. Umawang ang bibig ni Roman. Mabilis niyang binuksan ang gate. Natatandaan niya noon ang sinabi ni Belinda. Pinapahanap nito ang ama para humingi ng tulong. Subalit hindi niya naman kilala kung sino. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mag-alala. Nandoon ba ang lalaking ito para ilayo si Bella sa kanila? Ikaw ba si Roman Ravinia? Ikaw ang tumulong sa aking anak 7 years ago? Tanong pa ni Lolo Emmanuel. Opo, ako nga. Nakita ko siya noon sa gitna ng daan at manganganak na. Nasawi sa panganganak, kaya yun po ang dahilan kung bakit napunta sa amin si Bella. Hindi ko po maintindihan. Bakit ka po nandito? Kukunin niyo rin po ba sa amin si Bella? Nauutal na sabi ni Roman. Bumuntong hininga si Lolo Emmanuel at pumasok sa loob ng hindi naghihintay ng imbitasyon. Hindi ako nandito para kunin ng aking apo. Gusto ko lamang siyang makilala at kahit paano, mabisita kung kailan ko gusto. Matanda na rin ako at hindi ko na kayang mag-alaga pa ng apo. Ipapaubaya ko na sa inyo ang parting yon. Dahil mga magulang niya naman kayo, hindi ba? Bahagyang kumalma si Roman. Nawala ang kanyang pangamba. Ang marinig sa sariling lolo ni Bella na mga magulang sila ng bata, sapat na para magtiwala siya. Pasok kayo. Iginiya niya na ito sa loob ng bahay. Kinatok niya naman sa kwarto sina Amanda at Bella. Sinabi niyang pwedeng lumabas ang mga ito dahil ama naman ni Belinda ang nandoon. Eto na ba si Bella? Nakangiting tanong ng matanda. Hindi mo man lang bibigyan ng yakap ang iyong lolo. Tumango naman si Roman. Opo, siya po ang anak ni Belinda. Kahit naguguluhan, bahagya niyang inilapit si Bella sa matanda. Hindi alam ni Roman kung bakit panatag siya kay Lolo Emmanuel. Siguro dahil alam niyang ama ito ni Belinda. Maya-maya'y hinayaan na muna ni Roman na maglaro ang bata sa labas. Marami palang dalang pasalubong at regalo ang matanda para sa apo nito. Sinamahan ito ni Amanda para mabigyan sila ng oras ni Lolo Emmanuel. Nandito ako para intindihin ang nangyari sa anak ko 7 years ago at kung ano ang nangyari kay Bella. Gusto ko lang masigurado na okay lang ang aking apo. Bukod doon, gusto kong magpasalamat sa iyo na kahit paano, binigyan mo ng maayos na libingan ang aking anak. Naramdaman ni Roman ang isang alon ng kaluwagan na dumaloy sa kanya. Ginawa ko po yun dahil nanay siya ni Bella. Malaking bagay po sa akin na sa akin ipinagkatiwala ni Belinda ang anak niya. May pakiusap lang po sana ako. Kung pwede, huwag niyo na lang po siyang ibalik kay Jimmy. Inalagaan po namin siya. Ligtas po siya dito sa amin. Kaya sana, hayaan niyo po si Bella sa amin. Sumagot naman agad ang matanda. Hahayaan ko naman talaga sa inyo ang aking apo. At malalagutan muna ako ng hininga bago muling makuha ni Jimmy ang apo ko. Pero hindi rin ako nag-aalala na makuha niya pa si Bella dahil nandyan naman kayo. Parang unti-unting inaahon si Roman sa mga kasalanang ginawa niya. Ang marinig ang mga sinabi ni Lolo Emmanuel, alam niyang nasa panig nila ito. Napayuko ng bahagya si Roman. Kita mo po ang anak namin. Napalaki po namin siya ng maayos kahit paano. Si Belinda,
Humingi po siya ng tulong sa akin noon nung manganganak na siya. Nakita ko po siyang duguan at hinang-hina. Ginawa ko po ang lahat ng magagawa ko para tulungan siya. Pero talagang hindi niya na rin po kinaya. Bumilis ang tibok ng puso ni Roman habang pinoproseso niya ang mga bagong impormasyon na yon. Ang tunay na ina ni Bella na humingi ng tulong sa kanya noon, ngayon ay kaharap niyang ama. Noon pa man ay iniisip niya kung sino ba talaga si Belinda, kung saan ito nanggaling, pero nahirapan siyang alamin dahil wala namang naghanap agad. Huminga ng malalim si Lolo Emmanuel. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa anak ko. Ngunit pinaimbestigahan ko sa aking mga tauhan. Sinasaktan noon ni Jimmy si Belinda. At si Jimmy ang rason kung bakit nakita mo noon na duguan siya. Umigting ang panga ni Roman. Siya rin po ang may dahilan nun. Tumingin ng diretsyo si Lolo Emmanuel sa kanya. Ang lalaking nananakit sa anak ko ay si Jimmy. Nasa bilangguan na siya ngayon kaya wala na rin kayong dapat na ipag-alala. Marahas siyang tao. At tama lang na kinuha niyo sa kanya si Bella. Ang dahilan kung bakit gusto niyang angkinin si Bella ay dahil sa tingin niya, si Bella ang susi sa lahat. Naikuyom ni Roman ang kanyang mga kamao. Ano pong ibig niyong sabihin? Napatingin muli sa kanya si Lolo Emmanuel. Si Jimmy, may habol lamang siya sa mana ng aking anak. Lalo na nang malaman niyang wala naman palang bisa ang kasal nila ni Belinda dahil sa aking kagagawan. Kaya si Bella ang naisip niyang paraan para makuha ang mga ari-arian ni Belinda. Dahil si Bella lang naman ang magmamana ng lahat ng yon. Naniniwala siya na kung makukuha niya si Bella, kaya niyang kontrolin ang mga ari-arian na nasa pangalan na ng aking apo ngayon. Isa siyang tao na gusto ng pera. Masamang tao at kayang saktan kahit na sino. At naisip niyang magagamit niyang sarili niyang anak para makuha ang lahat ng gusto niya. Kaya ka po nandito? Sabi ni Roman, mababa ang boses at puno ng pag-intindi. Tumango naman si Lolo Emmanuel. Exactly. Hindi mo na kailangang alalahanin pa si Jimmy. Pwede na kayong bumalik sa dati niyong buhay. Hahayaan ko sa inyo si Bella dahil alam kong walang ibang magiging nararapat na magulang sa kanya kundi kayo lang ni Amanda. Subalit, gusto ko rin pumunta rito para sabihin na salamat, Roman. Gusto kong magpasalamat sa inyong dalawa sa pag-aalaga kay Bella at sa pagtulong sa aking anak na si Belinda. Tatanawin kong malaking utang na loob ang lahat ng ginawa niyo para sa aking anak at apo. Napalunok si Roman. Poprotektahan po namin siya dahil mahal po namin siya. At yun po ang gusto ni Belinda na gawin ko bago po siya mawala. Simula ng araw na yon, namuhay na nga ng payapa si Roman kasama muli ang kanyang mag-iina. May nadagdag pa sa listahan ng mga nagmamahal kay Bella dahil kay Lolo Emmanuel na bumibisita lamang sa apo nito. Nakabalik na sila sa dating buhay na walang takot at itinatago, kaya masaya na sila ni Amanda. Go anak! Bella, sige pa! Kaya mo yan! Sobrang lakas ng cheer ni Roman para kay Bella. Sumali kasi ang anak nila sa swimming competition. Sa wakas, natuto na rin lumangoy ang kanilang anak. Gayunpaman, hindi naman ito nanalo sa kompetisyon na sinalihan. Sorry po, ang bagal ko po lumangoy. Natalo po ako, Papa. Malungkot na sabi ni Bella. Tumawa naman si Roman. Ayos lang yun, anak. Alam namin ginawa mo ang best mo. Saka first time mo pa lang naman. Marami ka pang pwedeng salihan at makakabawi ka pa. Tumawa si Amanda at lumapit sa kanila. Halina kayo, nag-order na ako ng pagkain. Sa shop na lang tayo kumain. Nandun na rin ang lolo mo, Bella. Habang nasa biyahe papunta sa shop ni Amanda, hindi maiwasang mapangiti ni Roman. Wala siyang ibang pinasasalamatan kundi ang Diyos at si Belinda. Nagpapasalamat siya dahil kahit hindi niya kayang makabuntis, binigyan naman siya ng isang mapagmahal na anak na talagang bumuo sa pamilyang hinahangad nila ni Amanda. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na wala sa dugo ang pagiging magulang. Basta't kayang bigyan ng tahanan, pagmamahal at aruga ang isang bata, sapat na yon para maging isang magulang. Tandaan din natin na sa bawat bagay na hindi binibigay sa atin ng may kapal, mayroon pa ring magandang kapalit na nakalaan para sa atin. Muli,
Ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.